Ang programang ito ay may mga temang hindi angkop para sa mga trolls, haters at bashers. Patnuway ng may utak, kailangan. Ang karma ng pinakamagaling na manager sa buong mundo. Ito ang hindi mo maiiwasan kahit saan dala mo. Yung sarili mo. Okay. Describe ko lang si Ogie Diaz. Lalabas ang mga karma na nararanasan niya ngayon. You are your own karma. Tandaan, Leo. Si Ogie Diaz ang nalakos ni Liza. Diba? Kung magle-lecture ka in public about pakikisama, siguro magaling ka talaga. No. Ilan at sino-sino nga ulit yung nakuha mong mga celebrities to grace your first ever live concert? Na-interview ba nila si Aura? Kasi si Aura cannot be interviewed. Bawal din siyang magbigay ng mga interview. Sabi ko, saan kaya nila nakukuha? Sabi ko, grabe talaga yung cloud chasing. Yung para magamit yung issue, magamit yung pangalan ko, magamit yung pangalan ni Aura kasi relevant, diba? Maingay yung pangalan. Yung clickbait, grabe. Cloud chasers, clickbaiters. Ayun ang sinabi ni Vice. Diba? Ang dami-dami mong binalita kay Aura sa kang clickbait. Wala ka naman pala na-interview kahit isa. Dibias, trabahong tamad. Let's go back to karma. Kung tamad ka, ang karma mo, puro speculation, yung chismis mo. Hindi mo masubstantiate diba? Ayaw mo mag-interview. Umaasa ka sa ayon sa aking source. Hindi mo mapangalanan yung source. Hindi ka makakuha kahit one-liner statement. Text na lang ngayon, diba? Give us something, Mr. Ogie Diaz, because up to now, we are still moved by your pakikisama, tawag dyan, sermon. Kasalanan pa ng mga artista ngayon. May tinatago daw sila, kaya ayaw magpa-interview. So si Kim Chiu may tinatago, kaya ayaw magpa-interview sa'yo. Ang galing, Clickbait pa yung headline mo. Anong sakit ni Marjorie? As if alam mo. Na bago inayos ni Liza Soberano ang image mo from chismis reporter to a respectable manager, alam ng lahat na graduate ka sa Christopher Min School of Libel, summa cum laude. Our actions have consequences. Karma is real. Hintay kayo ng hintay, makakarma si Liza, itong karma mo, Ogie Diaz, kumakatok na sa iyong pinto. Hindi mo pwede banata ng fake news ang mga artista nang hindi sila maiinis at lalayo sa iyo. Artista yung mga yan. They will support their own kind. Alam nila, ginagawa mo sa kapwa nila artista. Anyway, alam nila ang gulo lang yung dala mo. After the big mess you made with Liza Soberano, Julia Barreto, and Bea Alonzo. Ngayon, sinisimulan mo si Kim Chiu. Si Julia, lagi mong ini-interview yung tatay para siraan yung anak. Di ba? Si Bea Alonzo, pinagbitang mong sinungaling, di ba? Sabi ni Bea, may talks about a possible Basya and Popoy reunion. Binanatan mo ng ayon sa iyong source na naman. Hindi nagsasabi ng totoo si Bea kasi si John Lloyd mismo, sabi ng source mo, nagsabi na walang pinag-uusapan. Ikaw ang great lecturer about pakikisama Pakikisama ang tawag doon, anak. Sana nakisama ka na lang kay Bea Alonzo. Total, Bea is Basya. The topic she was discussing was within her area of expertise.
O, Popoy and Basya. Sana kung ang binabatbat niya yung issue ni Liza Soberano kay Ogie Diaz. Pwede kang sumagot, sabihin mo, hindi mo expertise yan. Hindi mo alam kung ano yung nangyayari sa loob. She was talking about Basya Diba? Ano ba naman, hayaan mo na lang magkwento si Basya about Basya. No? Para sa mga fans ng Basya. Hindi, diba? Kailangan magaling ka. Kailangan mas marami kang alam kay Basya. Gusto mo yatang maging Basyo. At nung sinagot ni Bea Alonzo yung fake news mo, she called John Lloyd at sinabi sa kanya ni John Lloyd mismo na fake news yun. Pinangalanan mo ba yung source mo para may credibility man lang yung fake news mo? Wala. Kasi she named her source si Bea Alonzo si Popoy mismo. And did you even apologize? Diba? Tatlo na yan. 3 of the brightest stars na sinalaula mo. Liza, Julia, Bea. Dadagdagan mo pa ngayon ng Kim Chiu. Ilalabas mo na walang kortesiya ng tao. Bastos. Hindi man lang mag-reply. Walang courtesy na tao. Number 13. Ogie Diaz, naninira ng kapwa. Ang dami na yan dinidescribe natin yung karakter ng paborito nyong manager. You are your own karma. Sino si Ogie Diaz? Pa-victim. Ilagay sa listahan. Number 14. Yan pang isang ugali mo na nag-aakyat sa'yo ng negative karma. Pa-victim. Sabi ng nanay ko noon, yung nabubuhay pa, you should be like the sun. Araw. You should shine on your own merits. Don't be like the moon. Because ano ba yung buwan, di ba? It can only shine because of the sun. Kumukuha lang siya ng liwanag sa araw. And another thing, it needs darkness for it to be visible. Madaming tao tulad ni Ogie Diaz parang buwan. He needs the darkness of others para mapansin siya, di ba? Or at least gumawa siya ng darkness at the expense of others para mapansin siya. Paano yan? Kailangan salbahe si Liza Soberano para makita ng tao na mabait siyang manager, no? Tama? Kailangan bumagsak si Liza Soberano sa bagong management team niya para makita na magaling siyang manager. Kailangan may babastos na artista sa kanya, dededmahin yung text niya para mapakita niya na very understanding siyang chismis reporter. Diba? Sabi niya, okay lang sa kanya, diba? Naiintindihan niya kung ayaw magpa-interview sa kanya ni Kim Chiu. Mabait siya sa salbahing Kim Chiu. Pero brinodcast niya, diba? Na dinedma siya na walang courtesy si Kim Chiu. Bait-baitan at the expense of others. Balik tayo doon. Number 5 sa listahan ng ugali niya, cloud chaser. And number 14, pa-victim. Sabihin nyo kung mali yung mga characteristics na ini-enumerate ko. Anong karma ng taong pa-victim? Lalayuan ka ng mga tao. Diba? Diba? Kala mo pwede mo galitin si Julia Barreto without alienating her family and celebrity friends? If you invite someone na friend ni Julia Barreto na mag-appear sa programa mo, tingin mo pupunta. Si Gerald Anderson, tingin mo magpapakita sa programa mo. Kung may artistang nag-iisip na magpa-interview sa'yo, tapos nakakausap si Bea Alonzo at tinanong niya kung okay ba magpa-interview ako kay Ogie Diaz, tingin mo Bea will give you a glowing review? 5 star, 5 out of 5, magpa-interview ka dyan. Ito pa yung karma mo. These celebrities have celebrity friends too. Moving on, I hope you realize how much Liza Soberano gave you
Hindi lang yung pera. Wag na yung mga 25%, 30% commission na nakuha mo. Pati karangalan. No? More importantly, yung karangalan, the prestige she gave you. If you can acknowledge that, if you can accept in your heart that Liza made you relevant, made you look like a respectable manager, and therefore a respectable human being, it will bring you lots of positive karma. You used to be the one on stage, the center of attention. People used to ask you questions palagi about Liza, di ba? Siguro naramdaman mo yan. Laging tinatanong, how is she doing? Anong plans niya? No? Mayroon ba siyang bagong project? Kamusta na sila ni Enrique Hill? Di ba? Di pa ba magpapakasal? Etc. etc. She brought so much positivity in your life. Tapos nung hindi ka ni-renew bilang talent manager, you threw her under the bus. Yan ang next episode natin, di ba? I-reveal natin yung paano mo hinagis si Liza Soberano sa ilalim ng bus. Yung demolition job mo kay Liza. O ngayon, sino ka? Parang hindi ka maligaya na sagot. Parang napayuko siya. Ay, yun ang sagot mo. While I was watching that video, hinahanap ko kung saan nanggagaling yung boses. Nakafocus yung camera sa stage eh. Hinahanap kita dun sa stage. Sabi ko, baka ka ako, sa galing mong makisama, tinawag ka ng organizer. ABS-CBN, di ba? Halika dito, okay, sa stage. Huwag ka sumama dyan sa mga patay gutom na reporters. Para dyan lang yan sa mga reporters. Hindi ka kasali dyan. Na kailangan pumila, magtaas ng kamay bago makapagtanong sa artista. Or ABS-CBN could have said, di ba? Huwag ka na sumali dyan, huwag ka magtanong dyan na sinong gusto mo makausap mamaya. After the press con, papupuntahin ko sa iyo. Magaling ka makisama eh. Di may special treatment. Pakikisama ang tawag doon, anak. Kung ang nanay Christy mo, ang linya ay si Hope. Na wala na sa market. Ayan na. Hindi. Wala nang hope sa market. Ikaw naman, wala nang exclusive access. Wala nang one-on-one interviews. Lahat paghihirapan mo. Without Liza, isa ka na lang uling hamang na chismis reporter / cloud chaser. Na hindi pinapahalagahan ng mga mabibigat na mga artista. I can just imagine how many celebrities would be willing to appear at your concert. Kahit na magpakita lang sa stage, mag-congratulate lang sa'yo, if you are still managing Liza, if you could still name drop Liza Soberano in any conversation na you're having, di ba? I wonder how many sponsors you'll get sa anumang proyekto mo if you can still use Liza as bait, diba? Pain mo na sasabihin mo, alam niyo maganda yung production niyo eh. Tingin ko in the future pwede natin pag-usapan na i-endorse ni Liza yung mga products niyo. Ito nga pala, may solicitation letter ako. Nandiyan kung magkano yung gusto niyong i-donate. Diba? And since Liza left you, nangyari sa'yo? Ambush interview na lang yung kaya mo sa mga malalaking artista, di ba? Nag-iintay kang maimbita sa mga functions para pag may artista, i-ambush interview mo. Magtatanim para in the future, may aanihin. Kasi gusto yung naka-spot mo ako. Hindi naman ang gano'n dito. Kaya dito sa showbiz update lang. Like sa showbiz. Nagpapatusok si Jay. Tutusukin nga kita mamaya eh. Saan? Basta, saan mo gusto? Ay! Basta yung hindi ko makikita. Tumalikod ka sa akin. Ay! Anak ko, Diyos.
ito na po. Kutsilyo, isasaksak ko sa'yo. Pang-tebat kami. Ito na po. Ito na po. Ito na po. Kutsilyo, isasaksak ko sa'yo. Kutsilyo, isasaksak ko sa'yo. Kutsilyo, isasaksak ko sa'yo. Kutsilyo, isasaksak ko sa'yo. Pang-tebat kami. You notice Gerard's contempt for you. Nangangamoy, binabastos ka. Tutusukin ka daw ng kutsilyo. Kasi kukornerin mo ba naman habang nakakabit sa swero para lang makascoop ka? Pakikisama ang tawag doon, anak. Malayong malayo doon sa glamorous life mo as a manager. Sa practice namin sa law, no, may mga abogado na tinatawag namin ambulance chaser. Yan yung pag may na-aksidente, pagsasamantalahan yung sitwasyon para makapag-abot ng business card, para magkaroon lang ng kliyente. Ikaw naman, ambush interviewer, para lang may content. You went to the US, di ba? Nung a few months ago, last year, or baka last year, hoping you could get an exclusive with Chris Aquino, di ba? Walang nakaka-interview sa kanya, so akala mo, scoop, may scoop. Umasa ka. Magaling ka makisama, sabi mo. Pinakasimahan mo siguro ng husto si Chris. Dinipensahan mo, di ba? Naging busy si Chris last minute. Si Bimbi, yung pinaharap sa'yo. Alam naman nating lahat, di ba? You don't have to be in the show business. Sa pang-araw-araw na buhay, sa araw-araw na experience ng bawat nilalang, if they like you, they will make time for you. Tama? Walang busy-busy sa taong gusto ka pagbigyan. Check Bea Alonso's lie detector test vlog. Sino mga naging guest niya? Hindi ba busy ang mga yan? Yung Holy Trinity na na-create ng ABS-CBN, yung gold mine nila, Liza, Nadine, Catherine, dalawa na-interview niya doon sa tatlo, 2/3 na yun. Si Catherine na lang hindi, which is understandable kasi mahigpit pa yung kapit sa kanya ng ABS-CBN. Nasa GMA si Bea Alonso, kaya hindi. And what is admirable about Bea Alonso, yung sinabi mong pinagbintangan mong sinungaling, hindi siya self-proclaimed na magaling siya makisama. Pero alam mong mahusay makisama kasi pinagbibigyan ng mga artista. Di ba? Ano ba namang nakisama ka kay Julia Barreto? Para kang nanay si Christy mo talaga, di ba? Sinalaula si Sharon Cuneta using Casey against Kaki. Tapos nagbibigay ng unsolicited advice to Sharon about motherhood. Huwag ka magkaroon ng favoritism. Kasi alam niya yung nangyayari. Na mas mabait si Casey kasi kay Kaki hindi naman niya kilala yung mga bata. Ano ba naman sabihin mo, Julia, away ng pamilya yan. Bilang pakikisama sa'yo, hands off ako. Marami naman akong pwede iba i-chismis. Keep this private. Ayusin ninyong mag-aama. At pag okay na, pwede kayong ma-interview. Yung okay na. May nalalaman ka pang lecture tungkol sa pagiging mabuting anak. We interrupt this program to bring you a very important drama. From the best hypocrite, manager in the world. Kasi hindi natin kabisado ang buhay, mga anak. Pwedeng next week, di ba? Next week, yun na palang ending. Iyak, di ba? Pero tandaan ninyo, hindi naman kayo mabubuo kung wala yung tatay niyo.
bilang pakiusap o bilang ako yung isang tao. Hindi mo naman nakuha yung side ni Julia at Marjorie. No, akala mo, kilala mo sila para mag-lecture ka. Akala mo, nagsasabi lahat ng katotohanan si Dennis Padilla sa'yo. Hindi natin alam. Baka inabuso si Julia, ng tatay niya. Hindi na lang siya nagsasalita. Kasi ayaw niya ng circus. Kaya hindi ka pinapansin ng mga Barreto, di ba? Yung pamilya ni Marjorie. You cannot deny the fact that Marjorie and her family look down on you and Dennis Padilla, no? And she would always give you and Dennis Padilla the middle finger by posting happy family photos, no? Na parang si Marjorie sinasabi, gumawa kayo ng gumawa ni Dennis Padilla dyan about broken family. No, I don't care. I don't give a damn. My family is not broken. Post. Sana pinakasamahan mo na lang si Bea. Total siya naman si Basya, di ba? Entitled siya magkwento. Gusto mo mas marunong ka pa kay Basya. Kukontrahin mo pa. Finally, Liza Soberano, 10 years kayo nagkasama. Parang anak mo na siya. Sana nakisama ka na lang sa rebranding ni Liza. Because of all people, you should have realized, hindi si Liza yung pinoportray niyo na masamang tao. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa kanya. That's not her. No? Total, wala ka na naman pake sa kanya. Hindi na ikaw ang manager. Bilang pakikisama, tatahimik na lang ako. Tulad ng ABS-CBN and Star Magic na hindi naman nag-release ng official statement in reply doon sa rebranding ni Liza. Okay, do a Lauren Diogi, di ba? Ano sabi niya? Na once lang nagpa-interview, once lang sumagot si Lauren Diogi tungkol sa issue. Di ba? Sabi niya, naintindihan niya si Liza, no? Kung saan siya nanggagaling. Maraming responsibilidad yung bata na yan. Maraming pressure. Ano pa? Because of COVID, maraming nagkaroon ng problema. At he wished Liza Soberano well, genuinely. Kasi sabi niya, tagumpay ni Liza, tagumpay ng bawat Pilipino. The end. You are your own karma. Describe the person to me and I will tell you his karma. And who is Ogie Diaz? Number 15. Opportunistic human being. Diba? Dagdag natin yan sa description niya. Mahaba na ang aking listahan. A bitter person. Number 16. Anong karma niyan? No? If you are a bitter person, you'll find bitterness everywhere. Your bitterness clouded your judgment, di ba? Kaya nung napanood mo yung This Is Me vlog, you didn't see anything positive from it. Puro bitterness lang. You didn't see a daughter na sinasabi mong parang daughter mo na. Instead, you saw an opportunity, no, to gain clout. Balik tayo dun sa number 5, clout chaser. Number 14, pa-victim ka kay Liza. Number 15, opportunista ka. Number 16, bitter ka. And number 13, naninira ka ng kapwa for clout. Di bali nang dumami yung haters ni Liza, basta itong mga haters na ito, makuha ko yung simpatya para mag-follow sa show ko. Pa-victim ka. That's the definition of a clout chaser. Babanatan mo si Rendon Labador, pareho kayo. Kaya wala kayong ginawa, ikaw, Christopher Min, mga followers mo, kundi antayin bumagsak yung tao, si Liza, di ba? Kasi you are seeking vindication para mabuhat mo uli ang iyong bangko. Number 4 sa listahan, bilang pinakamagaling na manager sa buong mundo.
Sayang, okay. Cloud chaser ka na lang ngayon, di ba? Whatever goodwill you earn from being Liza's manager, nawala. Imbes na leader ka ngayon ng mga fans ni Liza, no? Cheering her, no? Leader ka ng mga Liza haters, no? Hate and bitterness rule your world now. Yan ang mundo mo ngayon. Kung hindi ka sana naging oportunista, na dahil hindi mo na pagkakakitaan si Liza, ginamit mo na lang yung sitwasyon para madami kang bagong subscriber sa vlog mo, consisting of Liza haters. Tinapon mo yung pagkakakilala mo sa kanya sa loob ng 10 taon para lang makuha mo yung simpatya ng mga tao. Ang bait na manager, pinakamagaling na manager sa buong mundo. Dahil lang cloud chaser ka at kailangan mo ng maraming subscribers sa iyong bagong trabaho bilang chismis peddler. I'm also a father, no? So I know what a good father is kahit paano. I will be the last one to turn against my own daughter in public. Hindi ko siya hihiyain. If people are saying bad things about my daughter, I will tell them, no, you don't know her well. Hindi niyo siya kasama araw-araw. She is not like that. Diba? At alam ko madaming parents na ganyan. Maraming parents na galit na may nangyari sa harap ng mga barkada. Sasabihin niya, umuwi ka sa bahay, mag-uusap tayo. Kasi doon niya pagsasabihan, no? Not in public, not in front of her friends, not in front of her classmates, not in front of other people. Diba? Ganun ang tatay. Hindi yung naamoy mo lang na madaming na-offend sa sinabi ng bata. Ang nakita mo lang oportunidad na maging followers mo, yung mga na-offend. May mga magulang din na ganyan. Share mo na yung anak in public para yung mga nanonood sasabihin nila, tama yun. Tama yung anak niya. Sinaway. Tama yung tatay. Sinaway niya yung bata. Tama yung mga sinabi niya. Di gumanda yung pangalan mo. Gumanda yung image mo as a parent at the expense of your daughter. That's not good parenting. That's not what fatherhood is all about. Kaya, tigilan mo na yan. Yung sinasabi mo, parang anak mo. No. Hindi mo siya trinato na parang anak. Kaya, tama yung sinabi ni Liza to think na anak pa naman tawag niya sa akin. And anak pa man din yung tawag niya sa akin. Gagaguhin mo ko in public. You let your pride, dagdag natin yan sa listahan, pride, get the best of you. You let your, dagdag natin, number 18, greed, kaswapangan, cloud your thinking, and you let your bitterness do the talking. You are your own karma. Hindi ko kailangan antayin na may mangyari sa iyo na maghirap ka, magutom ka, o magrebelde yung anak mo. No. I will just describe who you are and I will tell you, yan na yung karma mo. Kung sino ka, yun ang karma mo. At sino ka bilang tao? You are full of pride, you're greedy, you're full of bitterness. You are a cloud chaser, you are an opportunist, and nothing good will come out of this. Yan. Look at that list sa inyong screen. Isn't that an accurate description of who Ogie Diaz is in public? No? Hindi hinugot sa hangin mga yan. Hindi yan ayon sa aking source na hindi ko mapangalanan. Ogie Diaz in public kasi hindi ko alam kung sino siya as a family man or woman or whatever.
Ito ang advice natin. Hindi lang kay Ogie Diaz, kundi sa lahat ng mga nanonood natin. Sa atin. Makisama, imbes na magsermon tungkol sa pakikisama. Seek friends and not followers. Look at every situation as an opportunity to do something good instead of increasing your clout. Don't be lazy at work. Don't settle for fake news and get news from real sources. No? To see the beauty of this world, go out. No? But leave the following at home. Your pride, your greed, your hatred, and your bitterness. You do that, you'll be going places and you'll be happy. Just like Liza Soberano. Kung nagustuhan niyo po ang ating discussion na mayroong structure, no? Hindi yung uutot ka lang sa vlog, content na agad. Pero totoo ba, te, na ang laki na in-invest din ni Liza Soberano dyan sa business ni Jeffrey O? Totoo ba yun? Ayun! Yan ang totoo! Totoo, te! Grabe na investment ko dyan, ha? Kung nakita nyo na mayroong sustansya ang ating pagtalakay sa mga issue, no? If you saw fairness and justice in our discussions, maaari po sanang mag-subscribe, mag-like, at i-share nyo na rin po ang ating programa. Para sa susunod, kayo po ang unang makakarinig kapag tumawag ako ng Tara Kape. Manila ang ating Starbucks mug ngayon. Manila, kahit ganyan ka, puro traffic ka, puro ka pollution, daming hold-upper sa kalye, nakakamiss ka pa rin. No place like home.